Magandang hapon mga kapatid. Okay lang ba kayo? Ngayon, nakita natin yung pinapahayag ng tao nito. Puro kasinungalingan eh. Lahat ng binabasa niya out of context. Babasa sa Habakuk. Babasa doon sa mga reboot. Out of context din yan, RG. Dahil naisulat yan, wala namang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Ano pa? Tapos sasabihin mo pa yung mga tao, mga bulag. Baka ikaw yung bulag. Kaya ka pinaksak ng teacher mo, kaya ka pinapagalitan eh. Bakit? 4-4 ng ikalawang Korinto. Sabi ni Pablo, hindi ko sabi. Kaya kung tututulan mo ko, ang makakalaban mo si Apostol Pablo. Yung sabi, na binulag ng Diyos ng sanglibong ng ito, kaya ng Diyos mo, ang mga isip ng hindi nagsisisampalataya. Ngayon, sabi niya kanina, lahat daw may mga reporto ay sa demonyo. Kapag sa amin ka, kawawa ka, Archie. Kasi halos lahat ng tao itong Katoliko, hindi marunong magpinti eh. Buti yung mga taga-Bohol, mababait eh. Talagang sinusunod yung 5:44, 3:9 ng unang Pedro. Na ano? Na huwag gantihin ang masama sa masama at alipos sa salipusta, kundi pagpapala. At yun ang ginagawa ng mga taga-Bohol na ginagalit mo. Ngayon, ang dami mong mga binasang talata, lahat eka ng may rebulto sa demonyo. E di ibig sabihin pala sa demonyo yung Diyos dahil nag-utos gumawa ng rebulto. Katunayan, sa 6:29 ng unang hari, galit ka pa kay Maria, ang Hebrew nun ay Beklight. Graven image o gaya o feminine, gaya ni Maria. Hindi pwede pala yung rebulto ni Maria, gaya ng nasa sa 6:29 ng unang hari. Ang sabi, at inukita niya ang panig ng bahay ng mga narawan at ng mga inukit. Sa'yo wala TV nakalagay. Tapos magdadasal ka sa harap ng TV, hindi sinasampo mo pala yung TV. Yun ang definition nito eh. Hindi porket nananalangin ka sa harap, eh sinasampa mo na, ibig sabihin pala sinasampa ka rin ng mga miyembro mo. Bakit? Eh nananalangin yung mga miyembro mo nasa harap mo. Ama, Diyos-Diyosan ka na, labas mo no, dahil yun ang definition mo ng Diyos-Diyosan. 5 minutes. Mali. Out of context lahat ng binabasa mo. Kaya nga maganda dito yung formal discussion tayo, yung may moderator, para mapro-examine ko kung ano yung mga sinasabi mong kalokohan. O lahat ng sinasabi mong panloloko sa mga tao, lalo na dito. Ngayon, maglalatag ako, pakinggan mo sana. Eh kasi kilala kita eh. Ang ginagawa mo, sumasapaw ka ng sumasapaw doon sa kalaban mo. Sigaw ka ng sigaw. Out of context ka. May kaayusan ba yan? Walang kaayusan yan. Kaya yung sinasabi mo sa mga tao na sila yung mga binulag, ikaw yung unang-unang binulag. Gaya ng sinasabi ni Pablo sa 4:4 ng ikalawang Korinto. Yan ang nababagay sa iyo, Archie Añetes. Ayon sa Biblia, hindi ayon sa chismis. O, sunod. Oras na ba? Oras na? Okay na ba? Asan ang ano natin? Wala pa eh. Mira kasi papasok ka na agad. 3 minutes pa. O may 3 minutes pa. 3 minutes pa na kutso mo. Ngayon, pwede bang rebulto ayon sa Biblia? Pwede. Kaya nang nasa 6:29 ng unang hari, yan lang muna ilalatag ko dahil isa-isahin ko yan sa lahat ng instant ni Archie. At ang Hebrew, interlineal note ay Beklight. Ibig sabihin, graven image o feminine graven image gaya ni Maria. Diba? Hindi pwede pala rebulto ni Maria. Ngayon, tatanungin mo ko in New Testament. O sige, sasagutin kita mamaya. Pero madadaanin ko muna lahat ng patutsada mo. Kaya mga kapatid, napatunayan natin lahat ng sinasabi ni Archie ay pawang out of context lang. Bakit? Babasa na ako. Babasa na ang mga Diyos-Diyosan may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy. Kung yun ang definition ng Diyos-Diyosan sa kanya, ibig sabihin pala ang Diyos nag-utos rin gumawa ng Diyos-Diyosan. Grabe naman ang Diyos mo, Archie Añetes. Bakit? 3 ng ikalawang kronika at sa kabanal-banalang bahay ay umukit ka ng larawan. Pag sinabing larawan, may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may tengang hindi nakakarinig, gaya ng nasa braso mo, hindi may Diyos-Diyosan ka rin sa braso, ay Añetes. Yun ang ibig sabihin ng sinasabi ng Biblia. Okay na ba? Okay na? May minute, okay na? Patayin na natin. Vlogger na ang tanan, ha? So, shoutout sa ating 49 viewers. So, grabe kay Moto A6 okay, tinutwist nila yung katotohanan. Pero alam niyo ba kapatid, yung lahat ng nagdadasal ng rebulto ay mga hangal. Ano ba yung hangal? Mga buang sa Bisaya. Sabi ng Panginoon, Isaiah 44:9, walang
kwentang tao ang gumagawa ng mga ribultong Diyos-Diyosan at ang mga ribultong ito ay labis na pinahalagahan at walang halaga. Sila rin ay ang makapapagtunay na ang iyon ay wala ring halaga sapagkat ang mga iyon hindi nakakakita at walang nalalaman, kaya mapapahiya ang mga sumasamba sa mga iyon. Hangal ang mga taong gumagawa ng ribulto at sumasamba sa mga ribulto. Ang kapertiro naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Giniguhitan niya ito ng anyong tao sa kainukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen at pagkatapos ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Ang mga taong gayon ay mangmang at hindi nakikita na bubulag. Itong mga tao na to, kapatid, sa kinilan ko, mga bulag ito eh. Kasi naniniwala sila sa ribulto gawa ng kamay ng tao. Ang Diyos ba iksoon is ribulto ba? Hindi, buhay ang Diyos, mga kapatid. So ang sabi dito iksoon, at tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang kanilang mga isipan sa katotohanan. So hindi na ikapagtataka, mga kapatid, na itong bata na ito, mga kapatid, ginamit ng Diablo at sinirahan ang kanyang mata at ang kanyang kasing-kasing, mga kapatid. Yun po yun ang sinasabi. Kasi, mga kapatid, ang demonyo nagpuyo sa ribulto. Ipadayag 9:20. Kaya mga tao na wala mga matay sa katapusan, na hambak sa kalibutan, nga na nagpadayon sa pagsimba, sa mga yawa, sa mga pinuwa, sa kamot sa tao. Yung santo niyo, gawa ng kamay ng tao. Bakit ka lumuluhod yan? Bakit ka lumuluhod? Bakit mo ipinaposisyon yan? Sabi ng Panginoon, Lucas 4:8, si Jesus mingon, bawa ka Satanas, sambahin mo ang Diyos lamang at siya lang ang himong alagaran. Siya lang, tanga ka ba? Nag-aalaga ka? Pinaanuhan mo yung ribulto, gagawa ng kamay ng tao. Diyos ba yan? Yun ba yung Diyos mo, kapatid? Na kung may sakuna, bubuhatin mo? Yun ba yung Diyos mo? Bakit ka nagdadasal dyan? Diyos ba yan? Hindi naman Diyos yun eh. Mapapahiyaan lahat ng mga tao, itong mga tao na to, na lahat na sumasamba, kampon sila ng demonyo. Kampon ni demonyo. Ang tanan nga mitahod o misimba sa ribulto o nga nagpista sa ribulto, mga kaigsunan. Hindi naman Diyos yan eh. Hindi yun Diyos yan. Isa lang Diyos natin, ang Diyos sa langit. So ano pagsabi dito? Kamangmangan. Ang mga gumagawa nito'y parang kumain ng abo. Lubusan na siyang nagliligaw sa kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid at hindi siya papayag na ang ribultong iyon ay isang Diyos-Diyosan. So dili na ikalimot, sir, ma'am. Kakining mga tawhana, dili na mo dawat unsay tinuod, pabaga na lagnaw. Oh my God. Nga naman, Roma 1:25, kaya ang kamaturan may tungod sa Diyos. Ilang gipulian o kakak ang kamaturan o may nagisimba o gilagaran ang mga pinuhat sa kamagkatawo nga unta ang mabubuhat, nga maunta ang angay, dagot, hangtod sa kagturan. Amen. Maya naman kayo, mga Romano, pagano Katoliko. Pinalitan niyo yung katotohanan na dapat sambahin ang lumalang, hindi yung ginawa ng kamay ng tao. Edukado pa man ang kamo, mga engineer, abogado, mga doktor, mga pare, tapos lumuluhod sa isang walang buhay na ribulto. Yun ba yung tinuturo ng ating Panginoon Jesucristo? Magdasal ka sa Panginoong Diyos, mga kapatid, sa Espiritu at sa katotohanan, hindi sa ribulto. Mo sa gusto samahan nga magasimba kaniya, magasimba diya sa Espiritu o sa kamaturan. Kaya ang Diyos di Espiritu man o ka magsimba kaniya, kinahanglan managsimba diya sa Espiritu o sa kamaturan. Huwag kang magdasal na nasa ribulto. Si Kristo nagpakamatay doon sa cross, tapos ipagpalit mo sa ribultong Maria. Ipagpalit mo, nagdadasal ka sa hindi Diyos. Estudyante ka man, drive ka naman, matilino ka naman. Pinalitan nyo yung katotohanan. Managot kayo lahat, mga kapatid.
lahat ng sumasamba sa mga ribulto, mga kapatid, doon papunta sa impyerno. The address Di pa niyag 28. At pa ng mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makaliwason, ang mga mamabaran, ang mga nagsimbag, mga Diyos-Diyos, o ang tanang pagkagod, itambok sa linaw, gakalayo, o gasupre, o maugato, ang ikaduhang kamatayon. Lahat kayo, sister, mind you, sasabihin ko sa inyo, nakarinig lahat dito, pag hindi kayo makabitaw ng mga ribultong iyon, impirno ang kalalagyan sa lahat ng mga sumanda. Mind nyo, mga kapatid, mukmanta sa Ginoo gipadayag no 27. Kaya ang tao mamatay sa makausa kay gayon, o tapos na maong paghukom sa Diyos. Tapos sabihin nyo, yung ribulto nyo buhay, bakit ka nagdadasal sa ribulto? Magpatulog ka ba dyan? Napatay pa yan eh! Wala pa'y nabubuhay? Ilan bang bayad yun sa mga pare? Mga kapatid, mamulat tayo sa ating mga mata. Buksan nyo yung isipan nyo. Huwag puro garbo. Huwag kayo pride, mga kaigsunan. Impirno ang papunta. Time. Shoutout sa ating 50 viewers. Baho na tuloy ng mic. Ayan. Lani Moralde, regards kong bro, James. Kita natin lahat ng latag ni Archie. Binasa niya yung 1.25 ng Roma. Basahin natin, ano? Baho kasi naman. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Unang-una, wala naman sa aral katoliko na pinalitan natin yung aral ng Diyos ng kasinungalingan. At ang definition ng Diyos, ayon sa Biblia na hindi alam ni Archie, sa 8.4 ng unang Korinto, yung mga larawan ng mga bagay na di totoo. Historically speaking, biblically speaking, ang mga santos panan, nag-exist sa Biblia. Ididili sila Diyos-Diyos gaya ng sinasabi mo. Tapos sabi mo, walang kwenta yung nagpapatira pa. Ibig sabihin pala si Josue, walang kwenta. 7:6 ng Josue, hinapak ni Josue kanyang damit at nagpatira pa sa kaban ng Panginoon. Ano ang katuruan ng mga apostol sa kaban ng Panginoon? Kung saan nagpatira pa kung si Josue, Huwebes 5 ng Hebreo, merong dalawang larawang inanyuan. At pag sinabing larawang inanyuan, may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Kung ang definition sa kanya ng Diyos-Diyosan ay ganon, therefore, si Propneto Josue pala ay sumasamba sa Diyos-Diyosan at ikaw rin pala ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Bakit? Tingnan natin ito. Dahil itong picture ni Archie Añedes, nagpatirapak sa Diyos-Diyos. Tignan niyo mga igsoon, mga kapatid. Kung para sa kanya, ang pagluhod ay pagsamba at bawal lumuhod sa ribulto gaya ng ginawa ni Propeta Josue sa 7:6 ng Josue, hindi ibig sabihin pala si Archie Añedes ay nagsamba sa Diyos-Diyosan. Wala din pala siyang kwenta gaya ng sinasabi niya at bulag. Di lahat ng sinabi niya, bumalik rin sa kanya. Kung baga dumurat siya pataas, tumali rin sa kanyang mismong bunganga. Lahat ng sinasabi niya. Diba? Yan kasi yung birada ka kasi nung birate. Hindi mo alam yung pinagsasasabi mo, ginagawa mo rin pala paano mo ngayon tututulan yan? Ginawa mo yan. Archie Añedes, isa mo, nagsibak ka isang nagluot ka, nagsamba ka sa Diyos-Diyos. Sabi mo, Diyos-Diyos si San Vicente Ferrer. Walang katuruan ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana na si San Vicente Ferrer, si San Antonio, lahat ng mga santo ay Diyos. Dahil isa lang naman talaga ang Diyos. Gaya ng sinabi mo ang Ama at si Kristo at yung sinasabi na Trinidad o sa Santisimo Trinidad, sa 17 of Revelation na Trinity. At yun ang sinasamba ng Iglesia Katolika. At wala kang mababasa sa CCC na sinasamba ang ribulto. Kasi yun ang definition pa Pag lumuhod, sumamba, ibig sabihin, ikaw rin pala, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tingnan nyo mga kapatid. Kitang-kita na. Paano mo tututulan Archie Añedes to? Ikaw na mismo nag-ano neto. Tapos magsasalita-salita ka, may kodigo ka pa, ako walang kodigo. Nalaman ko, out of context lahat ng sinasabi ko. Dahil lahat ng talata, lahat ng versikulo, lahat ng kapitulo na binabasa mo, out of context. Walang aral niya ng Iglesia Katolika. At sumamba sa kahoy, sumamba sa ribulto. Kaya kami lumuluhod, Archie Añedes, ilang beses na siya sinasabi. Hindi lang ako unang nagsabi sa'yo neto, si Bro Paul, si Bro Edgar, si Bro Caloy, hindi ka pa rin nakikinig. Kaya yung sinasabi mong hindi sa Diyos at sa demonyo, ikaw yon dahil hindi ka nakikinig. Dahil lang sa Diyos, uulitin ko, 8:47 ng 1,
nakikinig ng salita ng Diyos. Kung ilang beses ka na sinabihan ng salita ng Diyos, gaya sa 7:6 ng Josue, na ang pagluhod ay hindi pagsamba, kundi pagrespeto sa banal na bagay, hindi ka pa rin nakikinig. Lahat ng sinabi mo sa mga kapatid naming Katoliko sa demonyo, lapat sa'yo dahil hindi ka sa Diyos, hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya nga kung pwede ka lang paluin ng hanger, paluin kita ng hanger eh. Okay na. So, klaro-klaro mga kapatid, no, tinitwist nila. Si Joshua mga kapatid, at kirubin yan eh. Hindi naman tao yan, anghel yan. Pero yung pinagpipistahan ninyo, gawa ng kamay ng mga tao. Hindi naman Diyos yun eh. At saka, yung Diyos ng ating Panginoon, pinapahintulutan si Moises na magawa ka ng kirubin. Hindi taong ripulto na pinagpipistahan ninyo. Ano ang tawag sa inyong lahat dito? Kayong lahat dito mga kapatid, mga hangal kayo, mga buwang kayo. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaalap ni Solomon, kahangalan ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang umaasa sa mga bagay na walang buhay, ang pinakalahangal sa lahat ng tao. Wala namang buhay yung ribulto, tapos sumasamba ka. Anong tawag mo diyan? Hangal. Hangal ang taong sumasamba. Hindi daw sumasamba kasi lupuluhod lang, kaya lupulship. Hindi patanggapin. Hindi daw sumasamba. So, ganito mga kapatid, silang sumasamba sa mga bagay ng likha ng tao, larawan ng tao na yari ng ginto, pilak, ay hamak na batong linilok. Noong unang panahon, may isang mahusay na manlililok na pumuputol na isang punong kahoy, inalisan ng balot at ginagawang isang kasangkapan na maaring pakinabangan ng tao. Pinulot niya ang pinagtatabasan at ginamit ang panggatong sa pagluluto, sa pagkain, para siya mga bubusog. May isang piraso na walang magagamit sapagkat ito'y balitot-balitot at sanga, at ang oras na siyang ginagawa ay maingat nitong hinuhugisan at ginagawa ng isang larawang tao. Kaya ka naman kapatid, isa lang ang Diyos natin. Exodo 21 mga kaigsunan, unang sugo og dos mga kaigsunan. Dili ka magpatunog laing Diyos, gawas lamang ka nako. Hindi ka magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa atin. Diyos ba yan yung repulto? Say ito. Magkuha ka ng siminto. No connection eh. Magkuha ka ng siminto. Tapos buhangin. Tapos ulmahin mo ng purmang tao. Tapos luluhod ka. Kaya nga sinasabi dito, kamangmangan ay sila'y nagpapamamarunong. Pero mangmang pala kapatid. Ito ang sabi ng Roma 1, 21 ngadto sa 27 mga kaigsunan. Sa hingila nilang Diyos, apan wala nila paghimayaa ang ilang mga salabutan ng ngitgitan. Batok nila, maalam sila, apan mga buang-buang diay. Ganong buang-buang man Apostol Pablo, ang mga Romano, 23, imbes nila imayaon nila ang Diyos na mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta, mauna nagimaya nila ang mga pinuhat sa kamot sa tao. Tingnan niyo, nagprosesyon ni Maria, uwa ng kamay ng tao. Anong nangyari? Ipasagdan na lang sila sa Diyos diya sa malaway nga gitingwa sa ilang kagulingon. May 5 na ang kamaturan mahitungod sa Diyos. Ilang gipulian o bakak ang kamaturan o may nagisimba o gilagaran ang mga pinuhat sa kamot sa tao. Naunta ang mabubuhat, nga maunta ang angay daigod hagtod sa kanturan amin. Unsa din tabo sa mga tao nga naglulo ni Punto nga Santos. May desires o ang ilang mga babaye nakikilawas sa isig ka babaye. Bawa ka naman kapatid. 27 mga kaigsunan o ang ilang mga lalaki nakikunay sa pagkikilawas sa isig ka lalaki na imong tinunglo ang ribulto. Yung sumasamba sa ribulto ay tinunglo na cause ng ating Panginoon kasi yung sumasamba daw kasi pinalitan nila yung katotohanan. Ang kanilang mga babae hindi na gumagamit doon sa mga lalaki. Nag-unay na mga kapatid, milado kilas na magkailiwason. Unay tunglo mga kaigsunan. Unay tunglo sa Ginoo ug nagahimong mga bayot. Mas maayo pang hayop, ma'am sir. Kay muila pagbayit to bayit to laki. Pero ang taong nga nagluhod og ibulto, di na kaila nga kana di siya bayi na og siya bayisan ng giunay. Sakto ba na?
Sakto ba na igsuot? Nagibuhat ninyo, ikaw, amahan ka. Doon ka anak ka babae. Dalagag tumboy, imong panalanginan. Doon ay laki. Unsay nung gana na, yung repulso na pinaglulunan mo eh. Sabi ng Panginoon, di ka magbuhat. Og Diyos, di ba sa unsang nagbuhay sa larawan sa tao. Anong ginagawa mo? Larawan ng tao yung santo. Pinagpipistahan mo pa. Ipinaglalaban mo pa yung walang buhay. Tapos si Kristo na buhay, hindi mo ipinaglalaban. Andun siya ngayon mga kapatid, doon sa hipin, doon sa gigarihan. Hindi niya, sa ripulto. Ayaw mo pailan sa mga pare. Mga pare, sumala sa Biblia, baka ako ng limpungan. Malakyas, 2-8 mga kaiksyonan. Ang mga pare, wala ninyo tudloi ang mga tao sa kamaturan o wala ninyo sunda ang akong kasuguan o dagaan sa mga tao ang nanagpakasala tungod ka ninyo. Kasi lumuluhod na yung mga tao sa ripulto eh. Awang-awa ko sa inyo mga kapatid. Kano man, nakikita ko na kung saan kayo papunta pag hindi kayo makabitaw. Time. Na ako. Lubot sa turo. Pwede magpakato nga akong stand bro. Sa bag. Ang una na to is Brother Che. Si Brother Archie at si Brad Jared ang mag cross-examination. No? Cross-examination ni Brad Archie at ni Brad Jared. So ngayon, bibigyan kayo ng 10 minutes na cross-examination. Kasi umabot ka na sa pare na part of ribulto lang, umabot na sa pare. Patay tayo niyan. Hindi tayo focus sa usapin natin na patungkol sa ribulto. Yung gano'n na mga pagpapahayag is nonsense. Ano man? Wala. Hindi si Brad Archie nag-focus sa kanilang usapin patungkol sa ribulto. Pumunta na ng pare. Kahit saan na lang siya pupunta. Focus ka, Brad Archie. Focus ka. Kailangan mong mapatunayan na yung si Maria ay Diyos-Diyusan. Ganyan. Hindi ka focus sa tiba mo eh. Kahit may trabaho ko dito pero nakikinig ako sa iyo. So, ngayon ibigay ko yung part na sa akin ay moderator sa kanila, ibigay ko kay Brad Jando. Okay, ako moderator dito. Kaya, kung ano yung tanong, yung nasasagutin. Ang topic nyo, ribulto. Hindi pare. Okay. Ngayon, sino na magtatanong? Ikaw? Sino na magtatanong? Sige, go. Archie, ready ka na ba? Tinatanggap mo ba na binasa mo ang 1.25 ng Roma na pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan? Yes or no? Categorical. Pinalitan nga ang katotohanan? Yes. Kasi yung sinasamba nila, instead of yung lumalang, yung ginawa ng tao, yun ang pinalitan nila. So yun po, in-twist nila yung katotohanan nga dyan sa Biblia. So hindi na ikapagpatataka mga kapatid. Pinalitan nyo yung katotohanan. Meron ka bang mababasa letra por letra sa official doctrine ng Catholic Church o sa CCC na ang Katoliko ay sumasamba sa ribulto? Dito mismo sa hawak ko, hindi dyan sa hawak mo. Meron ka bang nababasa na pinalitan ng Katoliko ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan? Meron o wala? Tubat. Oh no, ako Okay, hindi na kailangan yan. Nakikita na natin yan eh. Wala akong mabasa kasi hindi ako nagbasa diyan eh. Objection mo na. Ang tanong ni Jared, kasi sabi mo turo namin eh. Yan din yung turo namin, di ba?
O ngayon, meron ba sa CCC, mababasa mo na turo namin na sambahin ang rebulto? Meron o wala? Sagot mo na. Yung sagot ko mga kapatid, hindi wala kasi hindi ko yan nabasa, hindi ko yan binasa, hindi yan Biblia eh. Di ba? Pero nakikita ko sa dalawa kong mata, yung mga tao lumuluhod at yung mga tuhod nila, mga kapatid, ay sa Tagalog, nakubalan. Nag-aampo, nagpipray, Maria, tabangi mi. Sabi ng Panginoon, Juan 14:13-14, pangayo kamo samahan ni bisan unsa nga butang pinaagi sa kugalan. Kung mangayo kamo, igahatag ko kini aron himayaon ang amahan pinaagi sa nak. Hindi naman sinasabi, mangingi kayo kay Maria na ribulto. Mangingi kayo sa mga santo na ribulto. Kagaguhan yan eh. Kagaguhan yan. Yun yung ginagawa ninyo. Di ba? Saan ba yan? Di ba? Nakikita sa dalawang mata eh. Physical evidence yung nakikita natin. Sige, next question. Ngayon, Angeles, wala kang nabasa, hindi ka marunong sumagot sa tanong. Ibig sabihin, hindi ka talaga Kristiyano eh. 3:15 ng unang Pedro. Tanong, yung pagluhod ba sa mga ribulto? Pagsamba ba sa Diyos-Diyosan yun? Yes or no? Yes or no lang ha? Kasi ikaw, kung saan ka tumatanong, parang kangaroo eh. Yung tanong niya, yung sumasamba ba daw sa Diyos, sa ribulto? Sumasamba na ba yun yung lumulod? Sumasamba yan, hindi nga Diyos yan eh. Sumasamba. Hindi Diyos yan, bakit ka lumuluhod sa ribulto? Gamitan niyo naman yan sentido komon. Bakit ka maghihingi sa isang ribulto? Makakatulong ba sa inyo yan? Makakatulong ba, makirinig ba yan? May tainga yan, pero hindi yan nakakarinig. May mata yan, hindi yan nakikita. Tapos ito-twist nyo talaga. Yung katotohanan. Ano naman sirit? Ano naman yung question nyo? Bahiya naman kayo sa Diyos. Buhay yung Diyos natin eh. Hindi ribulto, hindi patay. Huwag kang magiging sa ribulto si Pope Francis. Next year, gawaan na namang ribulto. Tapos yung anak mo luluhod sa kay Pope Francis kasi manghingi ng pagpipray. Hindi Diyos yan. Sa Diyos ka manalangin. Gaya ng ginawa ni Kristo. Meron tanong? Okay na? Okay na? Ikaw tanong ka. Tanong ka ba, pangutana, tanong. Pili ko pangutana. Pwede mangutana. Sige, pangutana ko nung RJ. RJ, naa sa among Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. The honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Nadungog ba nimo na wala may nag-adoration sa sacred images sumala sa mga doktrina? Yes or no? Nadungog, wala kuno sila nag-adoration. O saan na pag-adoration? Kaya no worship yan eh. Sumasamba ka rin, bakit ka mag-ador? Bakit ka mag-honor dyan? Hindi naman Panginoon yan eh, yung ribulto. Bakit ka mag-honor? Bakit ka mag-adoration? Mag-honor ka doon sa itaas ng Espiritu at sa katotohanan. Sabi mo, hindi pwede mag-honor. Hindi ba nasa Exodo 20, honor your mother and your father? Tama ba yun o mali? Tama yun, pero hindi sa ribulto. Ginagawan mo ba yan ng ribulto, yung mother mo at sa father mo at saka nilagyan mo ng kandila tapos tinatarukan mo pa ng bulaklak. Hindi naman eh. Pero yung ribulto, pinagdadasal mo, pinagpipista mo pa. Next question. Inamin mo at alam ko nakakaintindi ka naman ng English. Anong unsay pasabot nimo ang nag-iingon? Unsay pasabot ang nag-iingon? The honor paid to say, paminaw. Di mo nang minaw. Paminaw lagi. Unsay pagsabot nimo ang nag-iingon sa English nga? The honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Musay Bisaya na. Description nyo lang yun. Description nyo, Bisaya. Sabi nyo na hindi yung pagsamba kasi adoration, respect lang. Yung pag-respect, bakit ka mag-respeto doon sa ribulto? Doon ka mag-respeto sa buhay na tao. Doon ka mag-respeto. Bakit respetuhin mo yung ribulto tapos ito balaan ito, sagrado to tapos mag-respeto ka? Kagaguhan yan kapatid. Sa dihang girespeto sa mga Israelita ang rebulto sa kirubin. Sakto ilang gibuhat o sayo? Sakto pero kirubin. Ang kirubin, sir, anghel, sirapin. So, ano ba yung kirubin? Sirapin. At saka yung anghel. Hindi naman tao yan eh.
ribulto yan eh. Ha? Oh, ang inyo ha, ribulto ng inyo, dili na kirubin. Ang monumento sa propeta. Itahod ba sa propeta o wala? Sige, tahod ba sa propeta ang monumento? Pagod tahuran, ganun tahuran manani mo ng monumento. Ha? Ginatahod. O ginatahod ba na nato ng monumento? Ha? O, unsa may nahitabo ang mga propeta kuno gitahod ba kuno ang mga monumento? Pagod sila magtahod, magtahod mag-ana nga bato man na. Kahoy siminto man na. Gawa niyo naman ang sentido komon yung mga question niyo mga kapatid. So lahat ng Katoliko diyan, yung mga lubuluhon sa mga ribulto, magtanong kayo sa akin. Mapapahiya lang kayo eh. Kasi wala yung buhay na niluluran niyo tapos dinidipinsahan niyo eh. Ha? Ano sabi ng Biblia? Kamangmangan ng mga tao o nang sumasamba at nang lumilikha ng mga ribulto. Bakit ka maghingi ng tawad diyan? Bakit maghingi ka ng pag-pray? Hindi naman Diyos yan eh. Di ba? Oh. Ano pa yung question niyo? Di ba? Naubusan sila ng question mga kapatid. Kung mabasa na ko, Archie, usa ka propeta mitahod sa monumento sa namatay nga propeta. Dawato nimong namakaka, paingon nimong wala. Mitahod, yes, dahil mitahod, pero wala mag-ampo. Wala mag-ampo, nangatawa. Ha? Wala nag-ampo ha. Mitahod lang. Mitahod ng koreksyon. Kaya naman po siyang Bible nga gayang hubad. Pero diri koreksyon, wala kung mitahod. Ingon ka kaganina dili tahoron. Unya, ingon ko kung mabasa na ko, ingon na pong giangkol nga tahoron. Unsa may sakto, Archie? Ang imong giingon nga dili tahoron o ang insakto di ay nga gitahod? Sugod na sila gamit og logic-logic. So, di ko tahoron. Di ko tahoron. Ano magtahod man ka na? Sa Old Testament, kung gitahod niya to sa atong propetaha mga kaigsonan, sa New Testament mga igsoon, wala na. Hindi na kailangan. Kasi andyan na si Kristo eh. Andyan sa langit, tapos bumaba dito, tapos doon naman sa langit, tapos hindi naman siya pumapasok o makatira doon sa ribulto. Bakit ka magtatahod yun? Asa mabasa, Archie, sa New Testament na dili ipatahod ang rebulto sa mga santos? Klaro po yan mga kapatid, no? Sa Juan 4:23-24, isang Samaritan mga kapatid nagtatanong ng ating Panginoon Kristo kung anong kagustuhan at kalooban ng Ama kung paano siya sasambahin. Yung sabi ng Ginoong Kristo, mabot ang tagna o karon ang tagna na ang gusto samahan na managsimba kaniya diha sa espiritu sa kamaturan. Kaya ang Diyos sa espiritu man o ang managsimba kaniya ginahanglang managsimba diha sa espiritu sa kamaturan. Dili sa ribulto. Ay pagod magribulto, sir. Fallacy of Stroman. Wala mang ko nangutana ni Moksipaw ang espiritu dili. Ang ako pangutana, mabasa ba sa New Testament na dili na ipatahod ang mga ribulto sa mga santos? Kaya naaman tayo nabasa ganina, di ba? Nagitahod sa propeta ang monumento sa propetang namatay. Karon, isip pagbawi, ingon ka mabasa sa 1:4:22-23. Kung akong basahon diri karon. Ug walay mabasa diri nga dili na patahoron. Mabasa. Ug mabasa lagi na ko diri nga wa ko malitok ba nga di na patahoron. Di na patahoron ha. Kay Stroman palase man eh. Kailan ka Stroman palase? Yan Stroman palase man. Wa mo ko nangutana ko si bahong ng espiritu dili. Sabi mo, yun ang sabi mo. Stroman palase galing ko nani. Sige. O sige, pagsabot mo Stroman palase. Stroman palase, wala kong kasabot yan ha. Kaya magkagama magkagama mga eksinsunan. Dili siya kung Stroman palase. Ikaw nakasabot kag Stroman palase. Tanan magtawag soon makasabot o Stroman palase. Stroman palase. O kanang inyong ribulto bakak palase. O na isoon. Ayaw tundong Stroman palase, explain ako sa Stroman palase ha. Pananglitan, buhatan na example para mailan nyo sa Stroman. Pananglitan nyo nani sa boxing, ang imong kontra kato imong atbang. Pero ang imong gisumbag ang referee, imong gikontra ang mga audience mo na Stroman palase. Wala ka ni target ug say angin mong atbangon. Ako bangutana, mabasa ba sa New Testament ang imong gihatag 1:4:22-23 wala man dire. 24. Sige. Kung basahon ako dire o wala madungog ang mga tao. Diba? Kung basahon lagi nako.
Unya walay madungog ang mga tawo. Adili tahuron ang mga revolto sa mga santos. Nabaka ka, mong dawaton. Dawaton ba na yun, nabaka ka? Ayaw bro, kay Suman ba? Lagi, hinigpasan ako wala dire. Basahan niya. Lagi, hinigpasan ako wala dire. Basahan niya. Hinigpasan ako wala dire. Bahay mong dawaton baka akong ka. Tubaga ba, tubaga? Hoy, tubaga. Mana. Aglok? At tubaga ba, tubaga? Si Brad Paul. Botana ba? Sige, botana. Hindi naman siya gusto ng akong basahon. Sige, botana ba? Tatanong rin ako. Sige, mga tana, Brad Paul. Ala, Brad Paul, alin Brad Paul. Ayaw mo patunga dia, ayaw mo patunga kay para di matrapik. Sige, Brad Paul. Mga kamera, nagwa na. Brad Paul, kaya Brad Paul. Brad Archie, kumusta? Kini taliwala sa pagpasabot nimo sa mga Katoliko nga kami mga Katoliko wala gyud teaching nga magsimbang larawan. Taliwala sa daghang pagpasabot namo ang imong konklusyon nga klaro kaayo sumala sa imong nakita nga nagsimba mi sa larawan. Pero kami nga higtundan wa gyud mi magsimba sa larawan. Sa Juan 7:24 mao ni ang atong mabasa. Hinaot nga labdagan kaini kay bulog man sa Ginoo. Ayaw na kamo paghukom pinasikat sa inyong makita, kundili pinasubay sa hustong sukdanan. Ang pangutana, ang paghukom nimo sa Katoliko nga nagsimba mi sa mga larawan, gipasikat pa lamang sa imong nakita o gipasikat sa among kasing-kasing gawa yun may magsimba sa larawan kay ang among pagdulunan katikisim of the Catholic Church 2132 ang among simbahon na yun ang Diyos. Taliwala ni ini. Pagkatarunganon ba ang imong paghukom namo nga miingon man ang Ginoo ayaw ka mo paghukom pinahagi lamang sa inyong makita? Sakto ba ang imong paghukom namo nga hukman minimo sa among nakita dili minimo hukman sumala sa pagbati sa kituuhan sa among kasing-kasing? So klaro no, ako mga kaigsunan, naghukom sa mga tao sumala sa Biblia, dili sa akong kaugalingon sukdanan. Sabi ng Panginoon, lahat ng sumasamba sa mga Diyosan ay pupunta sa impierno. Gipadayag 28, Diyos, apil yan na, apa ng mga talawan, mga wala pagtuo, mga malaway, mga mamuno, mga magiliwason, mga mamarang, mga nagsimbag, mga Diyos, itambog sa linaw nga kalayo ka supre. Wala siya. Moderator time sa dili na mo ay pangutana ni Polalema. Iyang pangutana na sa 1724, ayaw ka mo paghukom sumala sa inyong nakita, kundi sa hustong sukdanan. Iyang